Bakit nga ba ang hirap mag-ipon? Nagtatabi ka naman ng pera tuwing sahod. Bakit parang petsa de peligro na lang palagi kahit na kahapon mo lang natanggap ang sahod mo? Normal ba to? Natanong mo na rin ba ang mga ito sa sarili mo? Nag-iipon ka rin ba pero parang sobrang hirap nitong gawin para sa'yo? Hindi ka naman magastos at nagsisave ka naman palagi. Mahirap mag-ipon kung hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo at ang sarili mo. Bakit ko ito nasabi? Dahil lahat ng nakapaligid sa atin ay parang isang malaking blueprint para sa mga negosyante. Nakadesign to persuade us to spend and buy things. Kaya nahihirapan tayong mag-budget at mag-ipon. Kaya ang karamihan, may mga sinusunod na budgeting strategies. Ayun nga lang, hindi lahat nasusunod ito ng tama. Dahil una sa lahat, paano mo nga naman ibabudget ang pera mo kung hindi mo alam kung saan napupunta ito? Ang totoo niyan, hindi naman talaga mahirap ang mag-ipon. Kailangan mo lang ng tamang budgeting strategy para magawa ito. Isa ito sa mga paraan para makamit mo ang financial goals mo. Kaya sa video na ito, ay tatalakayin natin ang ilan sa mga epektibong budgeting strategies na maaari mong gamitin para makaipon ng mabilis. Ngunit bago ang lahat, huwag mong kakalimutan ang mag-like at mag-subscribe sa aming channel for more videos na katulad nito. Una, balance your expenses and savings. Hindi naman masama ang paggastos dahil kailangan natin ito psychologically. Kailangan din kasi natin ma-enjoy ang mga pinagpapaguran natin at ma-enjoy to motivate ourselves. Pero kailangan ay balansehin natin ang expenses at ang savings natin. May mga paraan to balance these two. Isa na rito ay ang pagtatrack sa mga expenses na meron ka in a month. Gaya nga ng sabi ko kanina, may mga app na ngayon na pwede natin gamitin to do this. Requesting for your bank transactions is also another way to track kung ano-ano ba ang mga naging expenditures mo this month. If your expenses are greater than your net income, for sure, nag-overspend ka. By having your transaction history, you can easily track kung saan ka ba nag-overspend o kung bakit ka nag-overspend. Paano naman kung hindi ka naman gumagamit ng debit card or credit card when purchasing something? Makakatulong naman ang pagtatabi ng mga resibo sa mga ganitong pagkakataon. Totoong ang hassle magtabi ng mga resibo, pero ang totoo, malaking tulong rin ito to track your expenses. Tracking your expenses will help you in balancing your expenses and your savings. Dito mo kasi makikita kung ang mga pinagkakagastusan mo ba ay mga necessities o hindi. Kapag nakita mong nag-overspend ka, kailangan mong i-adjust ang spending habits mo. Kung kabaliktaran naman ang nangyayari at mas mataas ang natitira sa net income mo kaysa sa expenses mo, pwede mong ialat ang natitirang pera mo sa iyong sinking funds, emergency funds, o sa iba pang mga bagay. Pangalawa, adjust your lifestyle down to your income. Don't make your income adjust up to your lifestyle. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kapag nagkakapera ka, nauubos ito kaagad? O kaya, kung kailan tumaas ang sahod mo, ay tsaka mo naman mas lalong naging mahirap ang pag-iipon para sa'yo. Ito ay dahil sa maling mindset na meron tayo kapag nagkakapera tayo. Imbes kasi na we adjust our lifestyle down to our income, ay kabaliktaran ang nangyayari. You're making your income adjust up to your lifestyle. Kailangan kasi nating matutong i-adjust ang pangangailangan natin batay sa net income na pumapasok sa atin monthly. Kung hindi natin kayang umupa ng malaking bahay, kailangan mong mag-adjust. Kung hindi kaya ng income mo ang monthly payment pag kumuha ka ng brand new car, huwag kang kukuha. Kung hindi kaya ng income mo ang palaging nasa mamahaling coffee shop, tiisin mo munang huwag pumunta. Ang hirap kasi sa atin, kapag tumaas ang perang natatanggap natin monthly, tumataas rin ang lifestyle na meron tayo. Maaari kasi na gusto rin naman nating ma-experience ang mga hindi natin na-experience noon. Bagong bahay, sasakyan, sapatos, cellphone, at marami pang iba. Pero, live within your means.
Huwag magpapatayo ng bahay o bumili ng sasakyan kung di kayang i-maintain. Alamin mo kung yung pumapasok ba na pera sa'yo ngayon ay kayang i-sustain yung lifestyle mo. Pangatlo, alamin mo kung magkano ba ang perang pumapasok sa'yo. Ito ang unang hakbang na kailangan mong gawin. Alamin mo kung magkano ba ang perang pumapasok sa'yo every month. Kung employee ka, magkano ang net income mo? May side hustle ka ba? Idagdag mo na rin ang kita mo. Teka, paano naman kung freelancer ka at hindi consistent ang monthly income mo? Kunin mo ang lowest possible amount na pwede mong ma-receive in a month as a touchstone para maging basis mo to avoid overspending. Ito kasi ang hirap sa karamihan na kulang sa financial literacy. Puro bayarin lang ang focus at nakakalimutan nila na dapat mas mataas ang income kaysa sa expenses. Dapat ay may clarity ka sa kung ano nga ba talaga ang goals mo. Bakit ka ba nagbabudget? Ito ay upang mga priorities mo ang expenses na importante at maset aside mo naman ang mga expenses na pwede namang ipagpaliban muna. We need to identify kung ano nga ba ang mga needs and wants lang. Kapag nagkaroon ka na ng clarity at na-identify mo na ang mga priorities mo, you need to start to act. Simulan mo nang baguhin ang lifestyle mo na naaayon sa net income mo. Halimbawa, 15,000 ang monthly income mo. Lagi mong tandaang itabi mo agad ang pera para sa savings mo. Kung 5,000 man ang gusto mong itabi, iset aside mo na ito bago mo i-divide ang natitirang 12,000 para sa daily expenses mo. 12,000 divided by 30 equals 400 per day. Siguraduhin mong hindi lalampas dito ang expenditures mo para maiwasan mo ang overspending. Make use of the tools that are available for budgeting para matrack mo ang monthly expenses mo. Pang-apat, alamin mo kung ano-ano nga ba ang mga fixed cost at variable cost. Teka lang, ipaliwanag muna natin kung ano nga ba ang mga ito para mas madali mong maintindihan ang ibig kong sabihin. Kung ang uri ng pinagkakagastusan mo ay ang renta mo sa bahay, insurance, phone bills or plan, gym membership, o yung mga uri ng bills na hindi nagbabago at constant na kahit paulit-ulit mo pa itong gamitin, ang tawag dito ay fixed cost. Kung ang uri ng pinagkakagastusan mo naman ay ang groceries, gas, shopping, skincare, pet expenses, o yung mga uri ng expenses na nagbabago base sa kung gaano mo kadalas gamitin ito, ang tawag dito ay variable cost. Ito yung mga expenses na the more you use it, the more it gets expensive. Kapag na-assess mo na ang iyong sariling expenditures at natukoy mo na ang mga fixed cost at variable cost sa buhay mo, alamin mo naman ngayon kung gaano ba kadalas mo bayaran ang mga ito. Kung monthly ba or once in a while lang. Kapag na-identify mo na ang mga frequency ng pagbabayad mo, mas magiging madali na para sa iyo ang pagsiset ng spending value para sa mga ito. Dapat ay mayroon kang sinking funds para sa mga random expenses na hindi mo inaasahan o yung mga uri ng expenses na wala sa listahan mo. Halimbawa nito ay ang mga school fees o mga unexpected maintenance para sa bahay na unforeseeable o yung mga fun budget to treat yourself. Hindi naman kasi tama na puro ka nalang work at hindi mo na pagbibigyan kahit paminsan-minsan lang ang sarili mo. Sa ganitong paraan, ay hindi ka na mai-stress at mas madali mong mapaghahandaan ang mga random expenses. At panglima, magkaroon ka ng self-control sa paggastos. Our environment nowadays is programmed to promote goods and to make us spend more. Hindi lang natin napapansin, pero kahit saan tayo pumunta, mapaprobinsya man yan o hindi, lahat ng nakikita natin ay mga promoting products and tempting us to buy. Kahit nga hindi ka lumalabas at nasa sala ka lang, manunood ng TV, may advertisements pa rin. Makikinig ka ng radyo, may mga ads pa rin.
huwag na tayong lumayo. Kahit hindi ka lumabas ng kwarto, nandyan pa rin ang social media na sobrang laking platform to promote and tempt us to buy and spend money. Kaya nga, kailangan mong magkaroon ng self-control pagdating sa paggastos. Hindi lahat ay kailangan mong bilhin. Yung iba, akala mo lang kailangan mo. Pero ang totoo, nadadala ka lang ng emosyon sa marketing strategy ng mga produktong nakikita mo. Emosyon pa naman ang main target ng mga marketing strategies ngayon. Piliin mo lang ang mga necessities and needs mo at isantabi ang emosyon. Totoong hindi madali ang mag-budget at mag-ipon, pero disiplina pa rin natin sa sarili ang magiging susi para makamit natin ang financial goals na gusto nating makamit. Unahin mong i-train ang sarili mo na magkaroon ng disiplina sa paggastos. Kapag meron ka na nito, ay magiging madali na lang para sa iyo ang pag-budget at pag-iipon. Thanks for watching! Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more coming videos.